Tahimik ka ba? Mas gusto mo bang mag-isa kaysa makihalubilo sa maraming tao? Madalas ka bang mapagod pagkatapos ng simpleng usapan lang? Kung oo, baka iniisip mong may mali sa'yo. Pero teka lang, walang mali sa pagiging introvert. Ang totoo, may mga kakayahan ka na bihira at makapangyarihan. Hindi mo lang napapansin. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 mahalagang payo para sa mga introvert. Mga aral na makakatulong sa'yo para mas maintindihan ang sarili mo, para mas mapalakas ang loob mo, at para mas matutong i-embrace kung sino ka talaga. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. Ang kailangan mo lang ay maintindihan ang tunay mong lakas. Number 1. Tanggapin mong normal ang maging tahimik. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, marami sa ating mga introvert ang paulit-ulit ng tinanong, bakit ang tahimik mo? At sa tuwing maririnig mo yan, parang may maliit na kurot sa dibdib. Parang may mali sa'yo. Parang kulang ka. Parang may inaasahang hindi mo natutugunan. Sa isang mundong mas pinapansin ang mga maingay, palabiro at laging nasa spotlight, parang napag-iiwanan ang mga gaya mong mas pinipiling manahimik kaysa magsalita ng walang saysay. Pero ang hindi naiintindihan ng marami ay ito. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Hindi ito senyalis ng takot. Hindi ito senyalis ng pagiging antisocial o pagiging mahina. Sa katunayan, ang pagiging tahimik ay maaaring bunga ng lalim ng pag-iisip, ng pagiging observant, ng pagpapahalaga sa tunay na koneksyon kaysa sa mababaw na pakikisalamuha. Hindi ka tahimik dahil wala kang masabi. Minsan, tahimik ka kasi may masyado kang maraming iniisip at nararamdaman na hindi basta-basta kayang ipaliwanag sa isang mabilis na pag-uusap. May mga pagkakataong nararamdaman mong kailangan mong piliting magsalita, kailangan mong makisabay, kailangan mong gawing mas alive ang sarili mo para lang tanggapin ng ibang tao. Pero ang totoo, ang pagiging totoo sa sarili mo ang mas mahalaga kaysa sa pagiging katanggap-tanggap sa iba. Dahil sa dulo ng araw, ikaw pa rin ang makakasama mo. At kung patuloy mong pipilitin ang sarili mong maging iba, mapapagod ka. Mawawala ka sa sariling sentro. Ang pagiging tahimik ay isang uri ng lakas na hindi kailangang sumigaw para marinig. Lakas itong nakatago sa katahimikan, pero punong-puno ng insight, ng damdamin, ng lalim. Ang mga taong tunay na nakakakilala sa'yo ay makikita ang ganda sa pagiging kalmado mo. Hindi mo kailangang sumabay sa ingay ng mundo para magkaroon ng halaga. Minsan, ang pinakamakabuluhang presensya ay yung hindi maingay, pero ramdam. Kaya imbis na ikahiya mo ang pagiging tahimik, yakapin mo ito. Dahil sa panahon ng sobrang dami ng boses, ang katahimikan ay isang uri ng ginto. At kung ito ang totoo mong anyo, huwag mo itong papalitan. Dahil ang tunay na kapayapaan nagsisimula sa pagtanggap. Una sa lahat, ng sarili mong katahimikan. Number 2, piliin mo ang kausap mo. Hindi lahat ng tao ay dapat mong bigyan ng access sa iyong mundo. Bilang isang introvert, may limitadong enerhiya ka pagdating sa pakikisalamuha. Hindi dahil mahina ka o may mali sa'yo, kundi dahil mas pinapahalagahan mo ang lalim kaysa lawak ng koneksyon. Habang ang iba ay masaya sa maraming kausap at sabay-sabay na kwentuhan, ikaw naman ay mas lumalalim kapag may isa o dalawang taong totoo mong napagkakatiwalaan. Mahalagang piliin mo kung sino ang pinapasok mo sa inner circle mo. Kasi ang energy mo ay parang isang basong tubig. Hindi siya unlimited. Kapag binuhos mo ito sa maling tao, nauubos ka nang hindi mo namamalayan. At minsan, masakit pa kasi may mga taong hindi lang nauubos ang energy mo, kundi pati tiwala mo, dignidad mo at kumpiyansa sa sarili. Hindi mo kailangan makipag-usap para lang hindi ka sabihang suplado o tahimik. Hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang matawag kang friendly. Sa totoo lang, ang pagiging selective sa pakikisalamuha ay hindi kahinaan, kundi matalinong pagpili. Kapag pinili mong makipag-usap sa mga taong marunong makinig, marunong rumispeto at hindi ginagamit ang kahinaan mo laban sa'yo, doon ka nagsisimulang umunlad. Piliin mo ang mga taong hindi ka pinipilit magsalita kapag hindi mo pa kaya. Yung hindi nagtatanong ng bakit ang tahimik mo na parang insulto, kundi nauunawaan na ang katahimikan mo ay hindi kawalan ng laman, kundi kabaligtaran, isang senyalis ng lalim. Piliin mo ang mga taong marunong maghintay hanggang ikaw na mismo ang kusang magbukas.
dahil alam nilang ang bawat salitang lumalabas sa'yo ay may bigat at katuturan. Hindi mo kailangang sumabay sa ingay ng mundo para lang mapansin. Minsan, ang tunay na koneksyon ay tahimik. Minsan, ang mga pinakamagandang usapan ay hindi sinisigaw, kundi pabulong. At ang mga taong karapat-dapat sa'yo ay hindi yung nagpaparamdam lang kapag may kailangan, kundi yung handang makinig kahit walang sinasabi. Kaya piliin mo, dahil sa bawat taong pinipili mong pakinggan, binibigyan mo sila ng kapangyarihang maimpluwensya ng iniisip mo, nararamdaman mo, at kung paano mo nakikita ang sarili mo. At bilang isang introvert, ang sarili mong katahimikan ay mahalagang kayamanan at hindi lahat ay karapat-dapat pumasok sa loob nun. Number 3, bigyan mo ng pahinga ang sarili mo pagkatapos ng social interactions. Madalas, sa tuwing galing ka sa isang pagtitipon, meeting o kahit simpleng kwentuhan lang sa labas, parang may bumigat sa dibdib mo. Hindi dahil may nangyaring masama, kundi dahil parang naubos ang lakas mo. Tahimik kang umuuwi at ang gusto mo lang ay katahimikan, konting oras na walang kausap at pagkakataong makabalik sa sarili mong mundo. Hindi ka masama, hindi ka weird, at lalong hindi ka mahina. Isa kang introvert at normal lang na madrain ka pagkatapos ng social interaction. May mga tao kasi na kapag nakihalubilo, mas lalo pang sumisigla, pero kabaligtaran ito para sa'yo. Sa tuwing may kasalamuha kang iba, naglalabas ka ng emotional at mental energy. At kahit masaya o meaningful ang mga pag-uusap na yon, may kapalit pa rin itong pagod na hindi laging halata. Sa loob mo lang ito nararamdaman. Hindi ito yung tipong pagod sa katawan, mas ito ay pagod sa isip at damdamin. At ang tanging paraan para makabawi ka ay ang mapag-isa at makapag-recharge sa katahimikan. Kaya mahalaga ang pagbibigay mo ng pahinga sa sarili mo. Hindi ito selfish. Sa totoo lang, ito ang isa sa pinaka-importanting anyo ng self-respect na pwede mong ibigay. Sa mundo na laging may demand na maging available, maging present at makisama palagi, kailangan mong matutunang bumalik sa sarili mong ritmo. Kasi kapag paulit-ulit mong isinasantabi ang need mo for solitude, unti-unting nauubos ang emotional balance mo. Doon pumapasok ang irritability, overthinking, at minsan bigla ka na lang mawawalan ng gana sa lahat. Kaya ang katahimikan ay hindi takasan, ito ay gamutan. Ang pag-iisa ay hindi kalungkutan, ito ay pag-aalaga. Ang distansya sa ingay ng mundo ay hindi pagtanggi sa tao, ito ay pagbibigay ng space para muli mong maramdaman ang sarili mong presensya. Sa bawat sandali ng pahinga, dahan-dahang bumabalik ang clarity. Dahan-dahang sumisibol ang panibagong enerhiya. At sa pagbabalik mo sa mundo, dala mo na ang isang mas buo, mas kalmado, at mas totoo mong sarili. Number 4, gumawa ka ng paraan para maipahayag ang damdamin mo. Tahimik ka man sa paningin ng iba, hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Sa katunayan, ikaw yung tipo ng tao na mas malalim mag-isip, mas sensitibo sa naririnig at nararamdaman, at mas tumitimbang sa mga bagay kaysa sa karamihan. Pero dahil likas kang introvert, minsan hirap kang mailabas ang emosyon mo. Parang may gustong sumabog sa loob, pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Parang ang bigat sa dibdib, pero hindi mo masabi kung bakit. At sa bawat pagkakataong pinipili mong manahimik, unti-unting naiipon ang mga salitang hindi mo mabitawan, hanggang sa ikaw na mismo ang nahihirapan sa sariling katahimikan. Ang damdamin, kapag pinigilan ng pinigilan, hindi nawawala, lalo lang lumalalim. At kung hindi mo ito mailalabas sa kahit anong paraan, pwedeng maging stress, pwedeng maging pagkalito, o biglang pagputok sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Kaya mahalagang magkaroon ka ng paraan para ilabas ang nararamdaman mo. Hindi para intindihin ng iba, kundi para mapagaan ang loob mo. Hindi kailangang malakas, hindi kailangang maingay. Ang mahalaga, totoo. Totoo sa sarili mo. Kasi sa mundo kung saan lahat ay nag-uunahan magsalita, may lakas din sa mga taong tahimik pero totoo. Lalo na kung natutunan nilang pakinggan ang sarili nilang damdamin at hayaang marinig ito sa paraang akma sa kanila. Ang pagpapahayag ng damdamin ay hindi laging pakikipag-usap. Minsan ito'y proseso ng pag-unawa sa sarili, ng pagtanggap sa kung ano ang nararamdaman mo, nang walang takot na husgahan. Kapag natutunan mong aminin sa sarili ang lungkot, galit, saya, kaba, o kahit alin sa mga mahirap ipaliwanag na emosyon, mas nagiging buo ka, mas nagiging malinaw kung sino ka, at doon nagsisimula ang kapayapaan, hindi sa labas, kundi sa loob. Kaya wag mong hayaan na manatiling nakakulong sa loob mo
ang mga damdaming gustong lumaya. Karapatan mong maramdaman, karapatan mong umamin, at higit sa lahat, karapatan mong magpahayag sa paraang ikaw ang may kontrol. Number 5, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa extrovert. Minsan, sa dami ng ingay ng mundo, mapapaisip ka talaga kung sapat ba ang pagiging ikaw. Lalo na kapag nasa paligid mo ang mga taong parang laging may energy, laging may sinasabi, at laging nasa spotlight. Habang ikaw, tahimik lang sa isang sulok, nagmamasid, nakikinig, at nag-iisip. At sa mga ganitong sandali, parang may boses sa utak mong nagtatanong, bakit hindi ako kagaya nila? Mali ba ako? Pero ito ang totoo, hindi ka kailanman naging mali. Hindi ka kulang. Hindi mo lang sila gaya at hindi mo kailangang maging kagaya nila. Ang ugali mong mas pinipili ang katahimikan kaysa kasikatan. Ang mas gusto mo ang lalim kaysa sa ingay ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng lakas. Ang problema lang, lumaki tayo sa kulturang tila mas pinapaboran ang palaging present, palaging visible, palaging expressive. Parang sinasabi ng mundo na kapag tahimik ka, mahina ka. Kapag hindi ka outspoken, hindi ka leader. Kapag hindi ka palaging kasama sa usapan, wala kang ambag. At yan ang isang malaking kasinungalingan. Kaya mapapansin mo, maraming introvert ang napipilitang baguhin ang sarili para lang makasabay. Pipilitin magsalita kahit hindi naman komportable. Pipilitin makisama kahit ubos na ang energy. Pipilitin magkunwaring masaya sa crowd kahit ang totoo, gusto na lang umuwi. Kasi akala nila, doon lang sila magiging tama. Pero ang kapalit nun, pagod na utak, pusong walang gana, at damdaming hindi na matukoy kung sino pa ba talaga sila. Kaya mahalagang tandaan, magkaibang personalidad ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Ang pagiging extrovert ay hindi better, at ang pagiging introvert ay hindi less. Magkaiba lang kayo ng paraan ng pagharap sa mundo. Iba ang paraan ng recharge mo. Iba ang paraan mo ng pagmamahal. Iba ang paraan mo ng pag-express. Pero lahat yon valid. Lahat yon totoo. At higit sa lahat, sapat. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang laging nasa gitna para mapansin. At hindi mo kailangang itago ang tunay mong sarili para lang matanggap. Ang tunay na kapayapaan ay makikita mo sa oras na tumigil ka na sa pagtingin sa kanila bilang sukatan ng sarili mong halaga. Dahil kapag niyakap mo na kung sino ka talaga, doon ka magsisimulang umangat. Hindi dahil sinabayan mo sila, kundi dahil sa wakas, pinili mong maging ikaw. Number 6, yakapin mo ang malalim mong pag-iisip. May mga taong mabilis magdesisyon, mabilis magsalita, at mabilis kumilos. Pero kung isa kang introvert, alam mong hindi ganito ang takbo ng utak mo. Hindi ka padalos-dalos. Madalas, bago ka magsalita, iniisip mo muna ng paulit-ulit kung tama ba ang sasabihin mo, kung makakatulong ba ito, o kung mauunawaan ka ba ng kausap mo. Hindi dahil sa takot ka, kundi dahil iniisip mo ang mas malalim na kahulugan ng bawat bagay. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay hindi kahinaan. Isa itong kakayahang tignan ang mga bagay hindi lang sa ibabaw, kundi hanggang sa pinakaugat. Habang ang iba ay kontento na sa kung ano ang obvious, ikaw ay naghahanap ng koneksyon, ng dahilan, ng mas malawak na perspektibo. Napapansin mo ang mga bagay na hindi pinapansin ng karamihan. Nararamdaman mo ang mga emosyon kahit hindi sinasabi. At madalas, may mga insight kang mahirap ipaliwanag pero alam mong totoo. Minsan nakakapagod kasi habang tahimik ka sa labas, punong-puno ka ng tanong at damdamin sa loob. Parang hindi mo alam kung kanino mo ito ibabahagi at baka isipin ng iba na nag-iinarte ka lang o nagpapaka-deep. Pero ang totoo, sadyang malalim lang talaga ang mundo mo at hindi lahat ng tao ay kayang sumisid sa lalim na yon. At ayos lang yon. Hindi mo kailangang putulin ang lalim ng pag-iisip mo para lang makasabay. Hindi mo kailangang gawing mababaw ang sarili mo para lang masabing relatable. Dahil ang tunay na koneksyon, kahit isa o dalawa lang makaabot sa'yo, mas may bigat at halaga kaysa sa libu-libong koneksyon na mababaw lang ang pundasyon. Ang lalim ng pag-iisip mo ay isang regalo. Isa itong taglay mong kayamanan na nagbibigay ng pag-unawa, empathy at karunungan. Hindi ito nakikita agad, pero ramdam ito sa paraan mong magmahal, makinig at magpakatao. Kaya wag mong ikahiya kung mas gusto mong mag-isip muna bago mag-react. Wag mong ikahiya kung mas pinipili mong manahimik kaysa makisabay sa ingay ng mundo. Ang mundo ay puno ng gulo.
puno ng ingay at madali ang opinyon. Pero ikaw ang paalala na may halagang katahimikan, may lalim ang damdamin at may kapangyarihan ng mga taong tahimik pero totoo. Kaya yakapin mo ang lalim mo. Hindi ito hadlang, isa itong liwanag na naghihintay na makita, marinig at pahalagahan. Number 7, matutong sabihin ang hindi. Ang pagsasabi ng hindi ay isa sa pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang gawin ng isang introvert. Maraming beses, hindi dahil wala tayong gusto, kundi dahil ayaw lang nating maka-offend, masira ang samahan o maging sentro ng atensyon ng kahit anong drama. Tahimik tayong tumatango, kahit sa loob-loob natin ay may nararamdamang pagod, kaba o pagkasuklam. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil likas sa atin ang pagiging considerate. Mas iniisip natin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Pero darating ang punto na mapapansin mong napupuno ka. Hindi ka naman sigaw ng sigaw, pero ang bigat na sa dibdib. Parang unti-unti kang nauubos, pero hindi mo masabi kung bakit. Yun pala, paulit-ulit mong pinipilit ang sarili mong sumang-ayon sa mga bagay na hindi ka naman talaga komportable. Sa dami ng beses mong ipinilit ang sarili mo sa ayaw mo, nagiging normal na ang hindi mo pag-prioritize sa sarili mo. At dito nagsisimula ang unti-unting pagkawala ng identity mo. Ang hindi ay hindi lang pagtanggi. Isa itong hangganan. Isa itong mensaheng nagsasabing, alam ko ang kaya at gusto ko. Kapag natuto kang tumayo sa sarili mong hindi mo lang iniingatan ang oras mo. Iniingatan mo rin ang mental health mo, ang energy mo, at ang respeto mo sa sarili. Dahil ang totoo, kapag paulit-ulit mong kinukonsinti ang mga bagay na ayaw mo, tinuturuan mong maliitin ka rin ng iba. Ang pagsasabi ng hindi ay hindi palaging madali, lalo na kung sanay kang umayon. Pero ito ay isang skill, at gaya ng kahit anong skill, kaya itong sanayin. Unti-unti, hindi biglaan. Kapag natutunan mong tumanggi ng may respeto, ng walang guilt, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Hindi mo kailangan maging palaban, kailangan mo lang piliin ang sarili mo. At sa bawat hindi na tama ang pagkakabigkas mo, isang bahagi ng katahimikan mo ang mas lalong tumitibay. Number 8, gamitin mo ang katalinuhan mo sa tahimik na paraan. Bilang isang introvert, kadalasang hindi mo nararamdaman na kailangan mong magsalita ng malakas o maging sentro ng atensyon para magtagumpay. Ang katalinuhan mo ay hindi nakabase sa kung gaano karaming tao ang nakikinig o kung gaano ka kasikat. Sa halip, ang tunay na lakas mo ay nasa kakayahan mong mag-isip ng malalim at magtrabaho ng tahimik nang walang ingay. Kung ikaw ay introvert, baka mas gusto mong mag-isolate sandali, magmuni-muni o mag-research kaysa makipagchika sa lahat. Hindi ito nangangahulugang hindi ka makapag-aambag o hindi ka mahalaga. Sa katunayan, sa mga tahimik na sandali, doon mo natutuklasan ang mga ideya, solusyon at pananaw na madalas hindi napapansin ng iba. Hindi mo kailangang magtangkang maging tao na hindi ikaw. Ang tunay na halaga mo ay hindi nakasalalay sa kung gaano ka kabibo o kung gaano karami ang nakakakita sa'yo sa limelight. Ang katalinuhan mo ay naroroon sa iyong kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at ang kakayahang mag-isip ng solusyon bago magdesisyon. Wala nang higit pang halaga kaysa sa pagpapalakas ng iyong pag-iisip sa isang mundo na madalas masyadong abala at magulo. Hindi kailangang marinig ang bawat salitang binibitawan mo upang malaman ng iba kung gaano ka kahalaga. Sa bawat ideya na nililikha mo, sa bawat tahimik na pagmuni-muni at sa bawat hakbang na ginagawa mong may konsentrasyon, ipinapakita mo ang isang uri ng katalinuhan na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Kung susuriin mo, madalas ang mga ideya at solusyon na umuusbong sa mind ng mga introvert ay hindi lamang superficial, malalim ang pag-iisip ng mga introvert, at sa mga tahimik na sandali nila, natutuklasan nila ang mga pananaw na makakatulong hindi lang sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa iba. Ang katalinuhan ng introvert ay nasa mga tahimik na hakbang, hindi sa malalaking sigaw. Minsan, ang mga pinakamagagandang ideya ay lumalabas kapag ang utak mo ay may sapat na oras para mag-isip at mag-reconnect sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mong maging mas extroverted para magtagumpay. Sa halip, yakapin mo ang iyong katalinuhan at gamitin ito sa mga paraan na mas natural sa'yo. Hindi laging kailangan mag-imbento ng bagong bagay o lumikha ng bagong proyekto para maging successful. Minsan, ang simpleng pagtahimik
at pagpapahinga ay nagiging lugar ng mga pinakamahalagang ideya at desisyon. Sa huli, hindi ang lakas ng iyong boses o ang dami ng iyong sasabihin ang magtatakda ng iyong tagumpay, kundi ang kalidad ng iyong mga ideya at kung paano mo ito ginagamit upang mas mapabuti ang sarili at ang mga tao sa paligid mo. Number 9. Hanapin ang trabaho o lifestyle na swak sa personality mo. Ang isang introvert ay may natatanging lakas, isang likas na malalim na pag-iisip, kakayahang mag-focus at ang hindi madalas na pagnanais na magpakitang gilas. Kaya't hindi sapat na maghanap lang tayo ng trabaho o lifestyle base sa kung anong sikat o kung anong tinitingala ng nakararami. Mas importante na maghanap tayo ng bagay na magiging natural sa atin at magbibigay ng kasiyahan at fulfillment. Minsan, dahil sa pressure ng society o ng mga paligid natin, napipilitan tayong pumasok sa mga karerang hindi tugma sa ating personalidad. Nakikita natin na ang mga extrovert na palaging nasa social circles o ang mga tao na mabilis makipag-network ay parang laging successful at tila masaya. Pero ang totoo, hindi natin kailangang magmukhang extroverted para magtagumpay o maging masaya. Ang pinaka-importanting hakbang ay ang kilalanin ang sarili at tanggapin na may unique na lakas ang bawat isa sa atin at ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Kapag tayo ay nagtatrabaho sa isang environment na hindi aligned sa ating personality, madaling magdulot ito ng stress, burnout at kawalan ng motibasyon. Kaya't mahalaga ang maghanap ng isang trabaho o lifestyle na tugma sa ating pangangailangan. Isang lugar kung saan hindi tayo kailangang magpanggap at kung saan ang ating natural na mga katangian ay malalabas. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa paghanap ng trabaho na hindi lamang nakakabigay ng income, kundi nakakapagbigay ng fulfillment at peace sa ating kalooban. Hindi mo kailangang magmadali. Sa bawat hakbang na tinatahak mo, unti-unti mong malalaman kung anong klase ng buhay ang gusto mong itaguyod. Kung may mga pagkakataon na naguguluhan ka o hindi mo sigurado kung anong direksyon ang tatahakin, huwag mag-alala. Ang mahalaga ay ang pagbigay pansin sa kung paano ka komportable at masaya at hindi sa kung ano ang inaasahan ng iba. Sa pagtakbo ng panahon, madalas mong matutuklasan na mas magaan ang buhay kapag ikaw ay sumusunod sa iyong sariling intuition at hindi tinatangka ang maging isang tao na hindi naman talaga ikaw. Kapag nahanap mo ang trabaho o lifestyle na swak sa iyong personality, hindi mo na kailangan magpanggap at ang araw-araw na gawain ay nagiging mas magaan at mas rewarding. Number 10. I-celebrate mo ang introvert strengths mo. Bilang isang introvert, madalas mong naririnig na ikaw ay tahimik, reserved, o kaya naman ay hindi gaanong aktibo sa mga social gatherings. Sa isang mundo na kadalasang tinatangkilik ang mga extrovert, parang mahirap tanggapin na may mga bagay na mas okay kang gawin bilang introvert. Pero narito ang isang mahalagang paalala. Ang pagiging introvert mo ay isang lakas, hindi kahinaan. Hindi mo kailangang magbago para magmukhang normal o para mag-blend in. Sa totoo lang, yung mga quiet moments mo at pagiging introspective mo ay nagbibigay sa iyo ng mga natatanging abilidad na hindi madaling makuha ng iba. Ang mga introvert ay kadalasang mga natural na tagapag-obserba. Mas nakikita nila ang mga detalye sa paligid nila na madaling nakakaligtaan ng mga tao na mas abala sa pakikisalamuha. Dahil dito, madalas ang introvert ay may mas malalim na pananaw at pag-unawa sa mga sitwasyon. Ang pagkakaroon ng malalim na pag-iisip ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mga bagay sa ibang perspektibo. At minsan, ito ang pinakamahalagang aspeto ng pagiging epektibo sa trabaho, relasyon at buhay. Isa pang strength ng mga introvert ay ang kakayahan nilang mag-focus. Dahil sa likas na inclination nilang mag-isa, mas kaya nilang maglaan ng oras at atensyon sa isang bagay nang walang istorbo. Kaya naman, kapag may kailangan silang tapusin, karaniwan ay natatapos nila ito ng mas mabilis at mas maayos kaysa sa iba na madaling madistract. Ang focus na ito ay nagbibigay sa kanila ng mataas na level ng productivity kahit na hindi sila ang pinakapansin sa grupo. Tapos, may malalim na empathy rin ang mga introvert. Dahil madalas silang mag-obserba at mag-isip, natututo silang makinig ng mabuti sa iba. Hindi nila minamadali ang usapan at hindi rin sila madaling magbigay ng opinyon nang hindi pa sila nakakaintindi ng buong sitwasyon. Ang pagiging malalim mag-isip at mag-obserba ay nagiging tulay para sa mga introvert upang mas maintindihan ang emosyon ng iba. Kaya naman sila ay kadalasang nagiging mga mabuting kausap dahil alam nilang magbigay ng oras at pansin sa mga saloobin ng iba.
Hindi lang sa pagiging mabuting kausap ang lakas ng mga introvert, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang magtrabaho ng mag-isa at makapagdesisyon ng maayos dahil mas komportable sila sa sarili nilang kumpanya. Nagiging mahusay silang mag-ayos ng mga bagay at mag-implementa ng mga solusyon nang walang sobrang pressure mula sa iba. Hindi nila kailangang laging may kasama para magtagumpay. Dahil dito, sila ay nagiging independent at kaya nilang magbigay ng malasakit sa kanilang sarili nang hindi umaasa sa ibang tao para magtulungan. At higit sa lahat, ang pagiging introvert mo ay may isang malaking lakas, ang kakayahang mag-reflect at mag-grow. Ang introvert ay bihirang magmadali sa mga desisyon at kalakaran ng buhay. Sila ay may malalim na introspection, kaya nila tinitimbang ang mga bagay-bagay ng maayos. Ang prosesong ito ng reflection ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na patuloy na mag-improve, matuto mula sa kanilang mga pagkakamali at magbago sa mga tamang paraan. Ang introvert ay hindi natatakot sa pagbabago, basta't ang pagbabago ay may kabuluhan at alignment sa kanilang inner growth. Kaya sa susunod na maramdaman mong medyo out of place dahil sa iyong pagiging tahimik o reserved, tandaan mo na may napakaraming bagay na ikaw lang ang kayang gumawa at maramdaman. I-celebrate mo ang sarili mo. I-honor mo ang iyong inner world. Yung mga quiet moments mo ay may value at kaya mong baguhin ang mundo sa pamamagitan ng iyong unique na lakas. Ang pagiging introvert ay isang natural at makulay na aspeto ng ating personalidad. Hindi ito isang kahinaan o bagay na kailangang itama, kundi isang biyaya na may kasamang mga natatanging lakas at katangian. Bawat introvert ay may kanya-kanyang paraan ng pagharap sa mundo. At habang ang iba ay mas komportable sa mga social na sitwasyon, ikaw bilang introvert ay may likas na kahusayan sa malalim na pag-iisip at pagmumuni-muni. Huwag mong ipagdamot sa sarili mo ang pagkakataon na ipagdiwang ang iyong kalikasan. Ang pagiging tahimik, mahinahon at makulay na naiintindihan ng mga bagay sa isang mas malalim na pananaw. Mahalaga na tanggapin mo ang iyong sarili kung paano ka at huwag magpapaapekto sa mga pamantayan ng lipunan na mas pinapaboran ng extroversion. Sa bawat hakbang na tinatahak mo, tandaan mo na hindi mo kailangang baguhin ang iyong pagkatao para makasunod sa agos. Ang mga introvert ay may sariling daloy at sa kanilang tahimik na paraan, kaya nilang makapagbigay ng mas malalim na kontribusyon sa mga tao at komunidad sa paligid nila. Ang tunay na lakas ng isang introvert ay hindi laging makikita sa dami ng mga tao o sa lakas ng boses, kundi sa kapasidad niyang magbigay ng pag-unawa, mag-isip ng mas malalim at magtulungan sa mga sitwasyong nangangailangan ng tunay na malasakit at katarungan. Habang patuloy mong tinatahak ang iyong landas, magtiwala ka sa iyong mga kakayahan, magpahinga kapag kailangan at ipagdiwang ang iyong pagiging ikaw. Sa bawat hakbang, makikita mo na ang pagiging introvert ay isang bihirang yaman na may malaking kahalagahan sa mundo. Kaya't huwag mong kalimutang yakapin ang iyong sarili. At sa bawat pagkakataon, ipakita mo na ang iyong pagiging tahimik at mapagmasid ay may higit na kahulugan at halaga kaysa sa anumang ingay sa paligid. Tahimik ka man, may lakas ka. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig dahil minsan ang pinakamakapangyarihang boses ay yung marunong makinig. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share sa kapwa mong introvert na baka kailangan din ng ganitong paalala. May sarili ka bang introvert tip na gustong ibahagi? I-comment mo sa baba. Gusto ko ring mabasa ang mga insight mo. Hanggang sa muli, alalahanin, hindi hadlang ang pagiging tahimik. Kapangyarihan ito kung gagamitin mo ng tama.